Praise God. So sino po dito muli yung excited sa Word of God tonight? Amen. Sabi ko nga kanina, kanina pa ako sobrang excited kasi the moment pa lang na narinig yung praise and worship, parang ang sarap magturo ng salita ng Panginoon kapag ganun klaseng presensya yung iyong nararamdaman. Amen. Hanggang sa magkaroon tayo ng graduation at praise God sa ating mga MC dahil sa napakagandang graduation natin. At dahil sa kanila ay nakalimutan ko na kung ano yung sasabihin ko ngayong gabi. Amen? But you know what, the Lord, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bibiguin ng Diyos ngayong gabi. Amen. Before po ako magsimula, I would like to take this opportunity, syempre, to thank yung ating butihing pastor and pastora, Pastor Bob and Mami Grace na nasa Pilipinas ngayon, for giving the primary leaders an opportunity to stand behind the pulpit and declare and share the Word of God. You know what? This is our dream. Ito po talaga yung ito yung talaga yung nagsisil sa calling ng bawat primary leader na minsan is magkaroon ng pagkakataon na tumayo sa likod ng pulpito at mag-declare ng salita ng Panginoon. Amen? And you're so blessed because you are in a church kung saan tinitrain lahat ng mga tao para magsalita, humarap sa mga tao at ideklara ang kabutihan ng Panginoon. So sabihin mo sa katabi mo, soon makikita rin kita sa harapan. But parang tumanggi. Parang ayaw makita sa harapan. Amen? But believe me kapatid, if you have the desire, amen, if you have the passion para mag-lead ng mga tao sa paanan ng Panginoon, you are in the right church. Amen? But tonight, we will not discuss about our church. Amen? We will not discuss about the vision. We will not discuss about discipleship. Tonight, we will discuss about you and about me. Amen? Sino po dito yung OFW na nakaranas na walang-wala? Amen? Yung tipong para ka nang namamalimos kasi parang wala ka nang makain, wala ka nang makuha sa iyong bulsa, tama? Wala ka nang mainom, amen? Sino dito nakaranas ng ganon? You know what? Ranas na ranas ko po yan nung nagsisimula ako dito sa Abu Dhabi. Most of you is alam yung testimony ng buhay ko, amen? So ako po is isang tao na hindi naman po pinanganak na may kaya, amen? Hindi po pinanganak na may kaya, hindi po pinanganak na nag-aral sa isang pribadong paaralan, at hindi rin pinagkalooban ng Panginoon na gumraduate ng college. So hindi po ako graduate ng college. Undergrad po ako ng college. And yung tinanong ko kanina, kung naranasan nyo na ba yung taong walang-wala, is naranasan ko rin siya. The moment na pumunta po kami dito ng kaibigan ko dito sa Abu Dhabi, dumaan yung 7 buwan na walang-wala kami. Amen? 7 buwan kung saan naranasan ko, personally, na bumili ng isang delata na may expire na after 1 week para kainin namin. Amen? At yung delata na yon na may expire na after 1 week, since wala kaming pambili ng oil, wala kaming pambili ng kahit ano, ang meron lang is rice cooker na merong libreng, tawag doon? Libreng steamer. So yung luncheon meat na may expire na after 1 week, hinahati namin yun, italagay namin sa steamer, habang niluluto yung kanin, pinapainit yung luncheon meat at yung kakainin namin magkaibigan. So for 1 week, yun yung kinakain namin. Why? Because meron kaming gustong simbahan na suportahan at puntahan, which is dito sa Abu Dhabi. Nasa Dubai kami that time. So I know the feeling ng isang taong wala. I know the feeling ng isang tao na kapag humahawak sa bulsa is walang makapa. I know the feeling ng isang tao na kapag binuksan yung kanyang ATM, ang laman ay zero balance. I know the feeling ng isang tao na kakasweldo mo pa lang, kinabukasan, wala na. At ang masakit pa, kailangan mo ulit manghiram para magkaroon ka. Amen? So naranasan natin lahat yon. Naranasan nating mawala ng pinansyal sa buhay. Isa yan sa napaka-common na storya ng isang OFW. Amen? Sino naman dito yung nakaranas na mamatayan? Mamatayan ng mahal sa buhay. Mamatayan ng anak. Hindi natin alam, baka namatayan ng asawa. Amen? Hindi man ako makaka-relate, but I know how hard it is kapag namatayan ka ng mahal sa buhay. Amen? At if you will just imagine, kung isipin mo yung pinakamahal na tao, pinakamahal mong tao sa buhay mo, tapos bigla siyang nawala, grabe yung sakit na mararamdaman mo. Amen? Amen? So, ang sakit na nga isipin na kapag ikaw yung isang tao na walang kayamanan or walang pera, tapos ang sakit ding isipin kapag ikaw yung isang tao na namatayan. Amen? What if ikaw pa yung isang tao na meron kang mga anak, tapos yung mga anak mo ay posible ding mawala sa'yo
para lang ibenta or para lang pagtrabahuhin sa ibang lugar. Amen? Yung mga anak mo na inalagaan mo, na inaruga mo, na pinahalagahan mo ang buhay, is kukunin sa'yo at aalipinin sa ibang lugar. Gaano kasakit yon? Amen? Kung ako nga naranasan ko lang na mawalan based on finances, what more kung nawalan ka na ng finances, namatayan ka pa sa buhay, tapos yung mga anak mo is posible pang mawala sa'yo. Amen? Tonight we will read about the story of a widow in the Bible. Last time nung tumayo po ako sa tithes and offering, ang diniscuss ko din is about another widow. Widow na ang kanyang nakasalamuha ay si Elijah. This time, ang babasahin po natin is another widow na nakasalamuha ni Prophet Elisha. Amen? And somehow it is quite related sa ating tithes and offering na diniscuss ko last time. Amen? Though related, but merong malaking ibibigay ang Diyos sa atin ngayong gabi. Are you ready to hear the message? Are you ready to be blessed tonight? Amen? Handa na ba kayong itaas yung mga kamay mo? Amen? At kapag merong pagpapala, sasabihin mo, akin yon. Pag merong pangako, sasabihin mo, akin yon. Amen? Pag merong pag-asa na babanggitin dito sa harapan, itataas mo ang kamay mo at sasabihin mo na akin yon. Amen? Are you ready? Are you ready to be blessed? Amen? Praise the Lord. So, basahin po natin ang 2 Kings, chapter 4, verse 1. Meron ba tayong reader? Wala. Sige, ako na lang muna. Pero pwede makahingi ng reader kung sino man dyan. Amen? So, sabi po dito, one day, the widow of a member of the group of the prophets came to Elisha and cried out. So ito yung widow na sinasabi ko sa inyo. So meron doon isang araw na merong isang balo or isang widow na asawa ng isang member ng group ng prophets na pumunta kay Elisha. Elisha is a prophet during this time. Amen. And this widow cried out. Ang widow na to ay tumangis, ay umiyak kay Elisha. At ang sabi niya kay Elisha, my husband who served you is dead. Yung aking kasama sa buhay, yung aking asawa na naglilingkod sa iyo ay namatay. And you know how we feared the Lord. But now a creditor has come threatening to take my 2 sons as slaves. So titignan natin, grabe yung pinagdadaanan ng isang widow na to. Una, namatayan siya ng asawa. Pangalawa is merong mga creditor na humahabol sa kanya or mga pinag-uutangan. Tapos, pangatlo is yung mga anak niya is possible na kunin sa kanya bilang kabayaran sa kanyang mga kautangan. Amen? Before we go deeper, let's all read the verses. So sabi po sa chapter 2, verse 2, pakibasa. What can I do to help you? Elisha asked. Tell me, what do you have in the house? Nothing at all, except a flask of olive oil, she replied. Amen. So ngayon nung lumapit yung balo kay Elisha, sabi ni Elisha, what can I do to help you? Ano ang pwede kong magawa at maitulong sa iyo? And Elisha also asked, sabihin mo sa akin ano ang meron ka sa bahay mo. And the widow said, nothing at all, except a flask of olive oil, she replied. Nakukuha po natin yung storya? Amen? Next verses. And Elisha said, borrow as many empty jars as you can from your friend and neighbors. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled. Amen. Nung sinabi ng widow sa kung ano yung meron siya sa kanyang tahanan, ang sabi ni Elisha sa kanya, manghiram ka ng napakaraming mga sisidlan. Amen. Manghiram ka sa iyong kaibigan at sa iyong mga kapitbahay. Go into your house with your son and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled. So merong utos na binibigay or binigay si Elisha sa widow. Nakita natin yung utos, manghiram ng mga sisidlan. Pag nakahiram ka ng mga sisidlan, pumasok kayo sa inyong tahanan, isarado nyo ang pintuan at ibuhos mo yung laman ng jar, which is yung olive oil na meron ka sa mga sisidlan. Naintindihan po natin? Amen? Second to the last verse. So she did as she was told.
Her sons kept bringing jars to her, and she filled one after another. Amen. So praise God, no? Nakita natin dito, ginawa niya kung ano yung pinapagawa ng propeta. Ang sabi dito, yung mga anak niya ang nagdala ng mga jars or ng mga sisidlan at unti-unti niyang pinuno lahat ng mga sisidlan na binigay sa kanya. Next verse. Soon, every container was full to the brim. "Bring me another jar," she said to the one of her son. "There aren't any more," he told her. And then the olive oil stopped flowing. Amen. So habang sila is ginagawa yung milagro ng Panginoon, habang napupuno na lahat ng sisidlan, dumating sila sa punto kung saan wala nang sisidlan na paglalagyan ng langis. At yung langis ay tumigil na sa pagtulo. Amen? Last verse. When she told the man of God what had happened, he said to her, "Now sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live on what is left over." Amen. Praise God. This is such a great, perfect message, no? This is such a great promise ng Panginoon. This is such a great encouragement para sa buhay nating lahat. Sabi dito, when she told the man of God what had happened, nung sinabi niya kay Elisha kung ano yung nangyari, sabi ni Elisha, "Now sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live on what is left." Amen? So dito po iikot ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Dito tayo kakausapin ng Panginoon sa storya ng balo na ito. Amen? And the title of our message for tonight is Breaking the Limits. Did you hear me? Breaking the limits. Amen? If you feel limited sa buhay mo, tonight is telling you, anak, there is a possibility na pwedeng masira at pwedeng i-break lahat ng naglilimita sa pagpapala mo. And tonight is that night of declaration, and tonight is the night of change. Amen? Breaking the limits, unlocking the 417 secret to God's abundance. Ala, Brother Gab, ano yung nasa ilalim? Unlocking the 417 secret. Ano ibig sabihin yan? Ang 417 po is just like a code. Na pag inaalala mo yung salitang 417, ay maalala mo yung storya na to. Bakit? Kasi yung ating storya ay nanggaling sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Amen? So kung feeling mo nalilimitahan ka sa buhay mo, ay maalala mo, kapatid, 417. Alam ko yan. That's the story of the widow. And yun yung pinag-aaralan namin nung tinuro yun ni Brother Cap about breaking the limits. Amen? Are you ready to break your limits? Ulitin ko, are you ready to break your limits? Amen. Praise God. So before po natin himay-himay yung salita ng Panginoon, tignan po muna natin yung kalagayan ng widow na to. Amen. So ito pong widow na to, kanina ko pa sinasabi, grabe yung pinagdadaanan ng widow na to. Kung naranasan mo ng magkaroon ng wala sa buhay mo, what more itong taong to? Hindi lang siya nawala ng ari-arian, hindi lang siya nawala ng pera, marami pang nangyari sa kanya. So sabi po dito, the widow is grieving the loss of her husband. Itong taong to ay namatayan. Hindi lang basta kakilala niya, hindi lang basta kaibigan niya, amen, hindi lang basta kapitbahay niya yung namatay, ang namatay sa kanya ay yung kanyang mahal na asawa. Amen? And you know what? During this time, kapag ikaw ay isang babae, ang security mo ay nakasalalay sa iyong asawa. Yung asawa mo yung nagtatrabaho, yung asawa mo yung nagpo-provide, ikaw is nasa tahanan lang at nagpe-prepare ng pagkain at nag-aalaga ng iyong mga anak. So kapag ikaw is namatayan ng asawa during this time, you will not just grieve for the loss of your husband, but you will also lose your life security. Ang buhay mo ay wala ng kasiguraduhan. Bakit? Kasi yung taong nagpo-provide at nag-aalaga sa'yo ay sumakabilang buhay na. Amen? So titignan mo, grabe naman yung nangyari sa taong to. Namatayan na, nawalan pa siya ng security sa buhay niya. Amen? At higit sa lahat, yung ranas na ranas nating lahat, nakakaranas din siya ng financial ruin. Amen? Namatayan ka na, wala ng security ang future mo, tas yung finances mo is nakasadsad pa sa lupa. Amen? Hindi lang basta sadsad, talagang wala na. Amen? Because Elisha, kung naalala ninyo, tinanong siya, what do you have at home? Sabi niya, nothing at all except this flask of oil.
So if you will just think about it, talagang wala na tong babaeng to. Amen? Walang-wala na itong widow na ito. Amen? Hindi lang siya basta namatayan, hindi lang basta nawala yung kanyang future security, hindi lang siya humaharap sa financial ruin, siya rin ay may potential na mawala ng kanyang mga anak. Sino dito yung may mga anak? Taas yung kamay. Gaano kasakit kapag nalaman mo na yung anak mo is posibleng mawala sa'yo. At ang sabi sa Bible, not just one son, but 2 sons. Yung kanyang 2 anak ang kukunin sa kanya. Amen? Bakit? Kasi sila yung kukunin kapalit para pambayad ng kanilang mga utang. During that time kasi kapag ikaw is merong utang at meron kang anak, kukunin yung anak mo para magsilbi sa kanya hanggang mabayaran kung ano yung pagkakautang mo. So ganun yung nangyari sa kanyang buhay. Amen? At kung iisipin mo, no, ang sakit mawalan ng anak at napakasakit din isipin na yung anak na mawawala sa'yo ay magiging alipin ng ibang tao. Amen? Nararamdaman ba natin yung pain? Nararamdaman ba natin yung sorrow ng babaeng ito? Amen? Isipin mo yung anak mo na pinakamamahal mo sa buhay mo. Yung anak mo na ayaw mong padapuan ng lamok hanggat maaari. Yung anak mo na gusto mong i-secure yung kanyang kinabukasan ay posibleng kunin sa'yo at gawin lang alipin ng ibang tao. Gaano kasakit sa isang ina yon? Amen? So kung titignan natin, no, yung buhay ng widow na to, malamang naranasan mo na yung ibang parte. Malamang nawalan ka na ng asawa, nawalan ng anak, nawalan ng security, nabaon sa utang. Amen? So merong parte ng buhay natin that we can relate sa pinagdadaanan ng balo na to. Taas nga yung kamay na merong parte sa kanya na nakaka-relate siya sa widow na to. Meron? Yung wala, praise the Lord, dahil napakasagana nyo naman. Amen. Hindi nyo naranasang mawalan. Praise the Lord. Amen. Praise God. So tignan po natin yung buhay ng widow na to, no? So ngayong gabi po na to is, this preaching is not a topical preaching. Amen. Alam niyo po, this is the beauty kapag ikaw is nakapag-aral ng Bible school. Actually, merong mga Bible trainings before na na-attendan namin nila Tinay na mga leaders. Dito namin natutunan yung different kind of preaching. Amen. Separate ba doon sa Bible school na pinag-aralan namin nila Kuya Andy? Doon namin natutunan na there are different kind of preaching. Merong topical preaching and merong expository preaching. When we say topical preaching, ito yung meron kang topic and then you will divide it one by one. Kumbaga, ang topic mo is forgiveness. So number 1, what is forgiveness? Number 2, ganyan. Number 3, that's topical. And this time, ang ituturo sa atin ng Panginoon is expository preaching. Wherein, iisa-isahin natin or hihimay-himayin natin yung bawat salita sa Biblia at tignan natin kung saan tayo dadalin ng Diyos. Amen? Amen? Are you ready? Amen? So, bibilisan natin ng konti. So, balikan po natin yung 2 Kings chapter 4, verse 1. So, sabi po dito, one day, the widow of a member of the group of prophets came to Elisha and cried out. Kapag ikaw is dumating sa buhay mo, or kung ikaw man yung tao na walang-wala sa mga oras na to, kung ikaw man yung tao na punong-puno ng problema at pinagdadaanan sa mga oras na to, God is giving you a new hope tonight. Amen. At malalaman natin yung formula on how to receive a limitless breakthrough. Amen. The first step for you to receive your breakthrough or for you to receive your freedom is, number 1, you need to cry out. You need to cry out. You need to acknowledge kung ano yung wala ka. Amen. You need to acknowledge kung ano yung hindi mo mahawakan sa buhay mo. You need to acknowledge kung ano yung mga bagay na hindi mo mapagtagumpayan sa buhay mo. That's the first step for you to receive your miracle. You need to cry out. You need to acknowledge. Ang problema sa mga Kristiyano, alam mo kung ano yung problema mo, pero hindi mo kinakry out sa Diyos. Hindi mo inaamin sa sarili mo na yun yung problema mo. For example, ang problema mo is finances. Alam ng mga tao dito sa paligid na meron kang problema sa finances. Pero pag uwi mo ng Pilipinas, ikaw yung OFW na bagong rebond. Amen. Ikaw yung OFW na bago ang braces. Amen. Ikaw yung OFW nang galing ng UAE na pagkainit-init, paglabas mo ng airport, naka-boots ka pa. Amen. Amen.
Lumabas ng Pilipinas na haggard. Pero bumalik ng Pilipinas para nag-aral sa Harvard. Amen? Kapatid, kung hindi mo aaminin sa buhay mo kung ano yung kulang sa buhay mo, hindi mo may-receive yung limitless blessing. Amen? So kung alam mo meron kang problema financially, if you have a problem with your relationship with your son, with your daughter, then acknowledge it and cry out to God. And not just cry out. It says here, the word cry, sa Hebrew meaning po nito, ang sabi sa Hebrew ng cry is tsaak. Amen? So marami pong meaning ang salitang cry sa Bible. At yung cry na ginamit sa storya na to ay tsaak in Hebrew. At ang tsaak sa Hebrew ay voice of desperation, voice of distress or anguish, and voice of urgently calling for help. Aminin natin sa buhay natin na meron tayong mga iyak na panandalian lang. Amen? Meron kang iyak na kapag naiyak mo na is okay na. Meron kang mga iyak na hindi tumatagal. Meron kang mga iyak na hindi naman talaga totoo. Masabi mo lang na umiyak ka sa Panginoon. But this kind of cry is so different. Ang iyak na to is yung iyak na parang nagsasabi na kailangan ko, Panginoon, ng tulong mo. Sino dito nakaiyak na ng ganyan? Amen? Lord, kailangan ko ng tulong mo. That is the first step for you to break your limits. Number 1, go to God. Cry out to Him. Acknowledge what you don't have. Amen? Because as it says here, sabi ko dito, your cry set the stage for breakthrough. Amen? Yung iniiyak mo sa Panginoon, yung dinadalangin mo sa Panginoon, that will set the stage for your breakthrough. Sabihin mo sa Diyos kung ano yung kailangan mo. Sabihin mo sa Diyos kung ano yung nararamdaman mo. Oo, alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo, pero kailangan mo pa rin sabihin sa iyong mga labi na parang isa kang anak na humihingi sa kanyang ama. Amen? God is ready to receive or to give the blessing that you need, but you need to cry out and you need to come into His presence. Amen? Amen po? Next verse, sabi po dito, pakibasa. My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now a creditor has come, threatening to take my 2 sons as slaves. Amen. So the first revelation natin kanina is kapag lalapit ka sa Panginoon at maghihingi ng pagpapala or to break your limits, number 1, you need to come and you need to cry out to God. Second revelation, sabi po dito, my husband who served you is dead, and my husband feared the Lord. I will give you this revelation. This is separate sa ating topic, but this is a very good revelation. Tignan ninyo dito na ang sinabi dito, yung kanyang lingkod, yung lingkod ng Panginoon na merong takot sa Diyos ay namatay at merong kinakaharap na problema. This is another revelation for us. Gaano man kalalim yung pananampalataya mo, amen, gaano ka man ka-faithful sa Panginoon, hindi ka exempted sa problema at hamon ng buhay. Amen? Having faith doesn't mean life will be without battles. Amen? As long as nabubuhay ka sa mundong ito, you will have battles. Amen? Kung tingnan natin, no, yung asawa niya, one of the group of the prophets, is merong malaking pinagkakautangan. Amen? At yung pagkakautang na yun ay nadama yung kanyang mga anak at kanyang mga asawa. So even though you are serving well, amen, this is the reality. You will still face battles and challenges in life. So sabihin mo sa katabi mo, hindi ka exempted. Hindi ka exempted. Pero laging sinasabi ng ating pastor, hindi ka man exempted, but you are protected. Amen? Amen? Praise the Lord. So ngayon, nakikita natin yung storya, no? Hindi lang siya basta ordinaryong babae. Siya ay asawa ng isang tao na merong takot sa Diyos. Amen? At kung titingnan natin, that's the reason pala kung bakit meron siyang access kay Elisha. That is the reason kung bakit meron siyang access sa man of God. Kasi yung kanyang asawa ay nagsisilbi sa Diyos.
Kaya alam niya kung saan siya lalapit. Alam niya kung sino yung kanyang kakausapin. Amen? Ang problema, minsan, kapag hindi natin alam, or kung wala tayong access sa ating Panginoon, that's the problem. Ibig sabihin, hindi mo alam kung kanino ka lalapit. Amen? Hindi mo alam kung kanino ka iiyak. Amen? But because of this woman's husband feared the Lord, meron siyang access kay Elisha. Amen? So nakita na po natin yung unang storya, yung unang parte ng storya. Hirap na hirap tong babaeng to, hirap na hirap tong widow na to. Amen? Walang-wala siya sa buhay niya at lumapit siya sa lingkod ng Panginoon. At sabi ni Elisha, pakibasa, What can I do to help you? Elisha asked. Tell me, what do you have in the house? Nothing at all, except a flask of olive oil, she replied. Amen. So nandito tayo sa medyo exciting part ng ating story, no? So lumapit na si Elisha at nagtanong siya sa balo, ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Nasabi mo na kung ano yung testimonya ng buhay mo. Nasabi mo na kung ano yung pinaghihirapan mo, kung ano yung wala sa'yo, ano yung gusto mong gawin ko sa'yo. Amen? At ang sabi pa ni Elisha, tell me what you have in the house. Ano ang meron sa bahay mo? Isn't it odd to say, amen, or to think na, bakit mo ko tinatanong kung ano yung meron ako, kakasabi ko nga lang na walang-wala ako. Amen? If we will put ourselves into the story, no? Kasi pag nagbabasa ka talaga ng Bible, is dapat para kang grade 1 na nagbabasa eh. Amen? What can I ask to help you? Elisha asked. Tell me what do you have in the house? Question, Lord, or question. Bakit mo pa kailangan itanong kung ano yung nasa house? Bakit hindi mo na ibigay kung ano yung kailangan ko? Di ba mas madali yun? Wala akong pera, kukunin yung mga anak ko, gagawin silang slave. Amen? So what I'm expecting is for you to give me something na pwede kong hawakan. Amen? At pwede kong iuwi sa aming tahanan. But Elisha answered differently. Sabi niya, tell me, what do you have in the house? Ano yung meron ka sa bahay mo? Ano yung meron ka sa bahay mo na pwede kong magamit para sa pagpapala mo? And the first word na lumabas sa kanya is, nothing at all. You know what? Kapag ikaw is napupuno ng so much circumstances sa buhay mo, hindi mo namamalayan or hindi mo nakikita kung ano yung meron ka. Hindi agad nakita ng widow na meron siyang flask of olive oil. Ang una niya nakita agad is kung ano yung wala siya. Wala ako. Amen? Ganyan tayo minsan pag lumalapit tayo sa Panginoon. Amen? Ganyan tayo minsan pag lumalapit tayo sa mga leader natin. Kapag meron tayong isinasangguni sa ating Panginoon, anak, ano pa bang may natitirang meron ka? Actually, wala na nga eh. Wala na ako kahit ano. Amen? Pero yung hiningang mo, isn't it something? Yung paggising mo sa umaga, isn't it something? Amen? Yung sa mga oras na to, kasama mo pa yung mga anak mo, isn't it something? Amen? But sometimes, the hard reality is, kapag punong-puno ka ng pinagdadaanan, nahihirapan kang makita kung ano ang meron ka. Nothing at all. That is the first word na lumabas sa kanyang bibig. At malamang, unang salita din na lalabas sa bibig mo kapag ikaw is merong hinihingi sa Panginoon. Amen? Panginoon, ayusin mo naman tong relationship namin mag-asawa. Anak, ano pa bang natitira? Wala na. Amen? But sometimes, we need to look deeper. What do we have in the house? Amen? Akala mo wala, pero meron. Akala mo wala, pero may gagamitin ang Diyos. Akala mo ubos ka na, pero meron pang natitira dyan. Amen? At kung ano yung natitira dyan sa bulsa mo, ano yung natitira sa buhay mo, yan yung gagamitin ng Diyos para paramihin at pagpalain ang buhay mo. Amen? So think, what do I have? Do I have small finances? Do I have my job? Then use it for God. Ibigay mo sa Diyos at yan yung gagamitin ng Panginoon. Tonight, the Lord is asking us, anak, what do you have in your house? What do you have in your life? I am ready to bless you. I am ready for you to experience breaking your limits. But tell me, what do you have inside of you?
Amen? Ano yung meron ka? Ano yung meron ka? Kahit sabihin mo na ikaw yung pinakamaliit ng sahod sa lugar na to or sa hall na to, kapatid, meron ka pa din. Amen? Kahit sabihin mo na ikaw is isang first timer at maliit yung pananampalataya mo kesa sa ibang mga matatagal na dito, kapatid, meron ka pa rin. As long as na meron ka, may gagamitin ng Diyos. Amen? At kung isipin mo, lahat ng meron ka, malaki man yan or maliit, kapag yan ay binigay mo sa kamay ng Panginoon, it will be more than enough. I said here, what you have left is enough when placed in God's hand. Amen? Kung ano yung meron ka ay sapat na kapag iniligay mo sa kamay ng Panginoon. Amen? Kung ano yung meron ka ay sapat na kapag nilagay mo sa kamay ng Diyos. Amen? It says here, sabi ko pa dito, God is not interested in what you don't have, but He is interested in what you have. Sa Tagalog, para mas lalo nating maintindihan, sabi niya dito, hindi interesado ang Diyos sa kung anong wala ka. Amen? Hindi interesado ang Diyos sa kung gaano kawala ang finances mo. Hindi interesado ang Diyos sa kung gaano kasira ang relationship mo. Hindi interesado ang Diyos kung gaano kababaw ang pananampalataya mo. Interesado ang Diyos kung ano ang meron kang natitira sa'yo. Amen? Amen? So basahin pa po natin. Chapter 4 verses 3 to 4. Pakibasa. And Elisha said, "Borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled." Amen. So ngayon, nakita na ng widow kung ano yung meron siya, which is a small flask of oil. Amen? Kung titignan po natin yung Hebrew meaning ng flask or yung jar na ginamit doon, is para lang siyang pouch or talagang kakaunti at kakapiranggot lang siya. At baka nga ang laman lang yun ay kakapiranggot lang din na oil. Yun na lang talaga yung meron siya. Amen? At tingnan natin kung paano papalaguin ng Diyos kung ano yung meron siya. So sabi dito, Elisha said, "Borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors, then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled." Amen? The third revelation for you to experience breaking the limits. Number 1, cry out to God. Amen? Number 2, acknowledge what you don't have. Amen? At tignan mo kung ano yung meron ka. And number 3, you need to undergo a certain process. Meron kang kailangang proseso na pagdaanan. Amen? At dyan tayo minsan sumasablay bilang isang Kristiyano. Dyan tayo minsan sumasablay bilang isang tao. Meron kang gusto sa Panginoon, meron kang gustong kunin sa Diyos, pero pag sinabi na ng Diyos kung ano yung proseso para makuha mo yon, dyan ka unti-unting umaatras. So paano mo marireceive yung breaking the limits if you are not willing to go to the process? Amen? Kung isipin mo, no, grabe yung hirap ng babaeng to, pero inutusan pa siya ni Elisha. At ang matindi, yung utos niya is hindi basta-basta. Amen? Sabi dito, borrow many jars. Amen? Pumunta ka sa loob ng bahay mo, shut the door. Amen? At i-pour out mo yung natitirang olive oil mo sa mga sisidlan. Kung isipin mo, no, when we say God's process, lagi siyang parang ang hirap sundin. Especially kapag nasa sitwasyon ka na kailangan mo ng agad-agad na pagpapala. Amen? So sabi dito, sa process na pinapagawa sa kanya ni Elisha, isa-isahin po natin. So meron po tayong 3 proseso na papag-aralan ngayong gabi. So sabi po dito, number 1 is, ang pinapagawa sa kanya ni Elisha is borrow. Manghiram ka ng mga sisidlan. Tapos, pour olive oil from your flask into the jar. This is the first revelation on God's process. Ang proseso ng Panginoon, kung titignan mo, it doesn't make any sense. Amen? Baon na ako, Lord, ng utang, pero ang gusto mong gawin ko ay manghiram pa ako ng mga sisidlan. Amen?
Tapos, ang konti-konti na lang ng oil na natitira sa akin, ang gusto mo is, ibuhos ko siya sa mga sisidlan. Amen. So number 1 po, in God's process, in man's eyes, it does not make sense. Hindi mo maiintindihan sa umpisa kung ano yung proseso na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Amen. Pwede naman, Lord, na, okay, ganito yung gagawin natin. Magkukolekta tayo ng mga pera sa mga kasama nating propeta at ibibigay namin sa iyo. Pambayad mo na utang mo. Very simple. Amen? Very easy. Pero meron pang pinagawa. Manghiram ka ng mga jars. Tapos ibuhos mo yung olive oil mo sa mga sisidlan na mahihiram mo. Lord, your process doesn't make any sense. In my eyes, it doesn't make any sense. But lagi niyong tatandaan, faith often looks foolish before it looks fruitful. Ang pinapagawa sa iyo ng Diyos ay parang walang silbi or parang wala namang revelation or wala namang kalatoy-latoy, but you will realize how fruitful it is kapag nangyari na yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hirap ka mang intindihin ngayon, but you will understand as soon as you receive the fruits of your labor. Amen? Hirap kang intindihin na bakit kailangan ko pang dumaan ng training. Pwede naman maging cell group leader na lang ako at i-anoint ako ni pastor na maging cell group leader. Amen? Bakit kailangan every week pa umattend ako ng training? Every week merong assignment, every week merong quiz. Amen? You will not understand the importance of your training until may pakita yung end ng training mo. Amen? Amen po. Sometimes it doesn't make any sense, but wait for it to happen because you will see how fruitful it is when it is done. Amen? So number 1 in God's process, in our eyes, it makes no sense. Number 2, God's process, it is sometimes painful. Ang proseso ng Panginoon minsan masakit sa puso, masakit sa dibdib, masakit sa bulsa, masakit sa katawan. Amen? Masakit sa mata, masakit sa ulo. Tingnan natin dito sa 2 Kings chapter 4 verse 3 to 4. Sabi ni Elisha sa widow, borrow as many empty jars. So this process requires strength. Kailangan mo ng lakas para manghiram ka, not just few jars, but many jars. Amen? At yung jars dito na ginamit sa Hebrew is hindi yung kakaliit na jars, malalaking mga sisidlan. Amen? So talagang mas-stretch yung iyong kalakasan kapag sinunod mo itong pinapagawa ng man of God. Same thing with us as a Christian. Ang proseso ng Panginoon minsan mahirap. Sobrang hirap. Amen? Alam mo yung akala mo answered prayer na, pero pinapadaan ka pa pala ng Panginoon sa another testing. Akala mo nandyan na, pero pinapadaan ka pa pala ng Lord sa, anak, wait lang, hindi pa. Meron pa ako ituturo sa'yo. Amen? God's process, it is painful. If you desire na makalaya sa wrong relationship mo, kapatid, since marami ka nang na-invest na oras at pagmamahal, it is painful to do it. But that's God's process. And you will not understand the fruit of that process until it happened. Amen? Ang sakit, ang hirap magbigay ng ikapo para sa Panginoon. Ang sakit ibigay yung finances na para sa enrollment ng anak ko. Ang sakit na ibigay yung finances para sa pambili namin ng ulam, pambili namin ng hapunan. Ang sakit ibigay ng finances kaysa ibabayad na para sa pambayad ng isang bed space. Amen? Napakasakit ng proseso ng Panginoon, but if you want to have a life full of prosperity, you need to undergo to that process. Kailangan mong masaktan para makuha mo kung ano yung kailangan mo. Amen? And this widow, yung widow na to at yung kanyang mga anak, they need to stretch their strength. They need to be humble enough para lumapit ulit sa mga kapitbahay nilang chismosa. Amen, na for sure pinag-uusapan na yung kanilang utang, tapos kailangan pa nilang mangutang ulit sa kanila at manghiram ng mga sisidlan. But they need to humble themselves. They need to have a humility before the lives of those person
to do God's process. Amen? So number one, no, isipin mo, God's process, okay. Una, number one, it doesn't make sense. Pangalawa, it is so painful. Amen? So bakit ko pa kailangan gawin? Bakit ko pa kailangan pagdaanan? Amen? You know what? In God's process, sometimes it doesn't make sense. Totoo yon. Sometimes in God's process, masakit. Pero lagi mong tatandaan, at the end of the process, there is miracle. Amen? So sabi po dito, sa next verse natin, pakibasa, Iram. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled. Amen. So next one is, sometimes God's process, it is being done quietly. Prophet Elisha asked them na kapag nakuha mo na yung mga sisidlan, shut the door behind you and do the miracle in secret. Amen? So God's process po, it is being done quietly. It is being done privately. So kung akala mong walang ginagawa pa ang Diyos sa buhay mo, huwag kang mag-aalala kapatid dahil tahimik lang ang Diyos pero meron siyang ginagawa para sa'yo. Amen? Hindi mo man nakikita pero merong hinahanda ang Diyos para sa'yo. Hindi mo man nahahawakan pero merong magandang hinahanda ang Diyos para sa'yo. Amen? That is God's process. Sometimes it doesn't make sense, but it will once the fruit is evident. Sometimes it is painful, but marirealize mo that the pain is worth it once it is done. Amen? And sometimes it is being done quietly, magugulat ka na lang na meron ng pagpapalang nakahanda para sa'yo. Third to the last verse. Praise the Lord. So she did as she was told. Her sons kept bringing jars to her, and she filled one after another. Amen. Mahirap man yung pinapagawa ng propeta sa kanya. Amen. Na manghiram at maghumble. Amen. At ma-stretch yung kanilang mga lakas. But she still do the process. Ginawa pa rin niya yung proseso. Mahirap man pero ginawa niya yung proseso. At kapag ikaw is alam mo na yung proseso ng Panginoon para sa pagpapala mo, you need to do the process. Do it with no question and do it with 100% obedience. Amen po. Do it with no questions. Praise God sa buhay nitong widow na to. Sinunod niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon na hindi siya nagtatanong. Amen? Paano yun? Paano ko ibubuhos yung oil ko? Kakarumpot na nga lang, tas ang dami pang bubuhusan. Paano ako manghihiram? For sure, pinagtatawanan na kami ng mga kapitbahay namin. Amen? Hindi nagtanong ang widow, wala siyang nirebat sa man of God. Instead, she did what needs to be done. She did it with no question and do it with 100% obedience. Amen? So dyan po ang pangatlong revelation ng pagpapala mo. Kapag merong pinapagawa ang Diyos para sa kasagutan ng hinihiling mo sa Kanya or ng iniiyak mo sa Kanya, do the process. Gawin mo kung ano yung kailangan mong gawin. Not just less obedience, but 100% obedience. When God says pour, you pour. Amen? Even though it doesn't make any sense, even though na hindi siya scientifically correct in our eyes, but when God says pour, you pour. Kung ano yung meron ka, pag sinabi ng Diyos na gamitin mo, ipagamit mo sa Diyos. Kung meron kang natitirang kakarampot na pananampalataya, pour it and use it for God. Kung meron kang natitirang kakarampot na talento, pour it and use it for God. Kung meron kang natitirang konting finances, pour it and use it for God. When God says pour, you pour. Amen? Because miracle will start when the Lord sees your obedience. Amen? The miracle is so ready. Yung miracle ng widow na to is parang isang hakbang na lang. Isang sunod na lang. I-pour mo na lang yung natitirang oil na meron ka and you will see the miracle of God. Amen? Lagi niyong tatandaan, no pouring, no flowing. If you are not willing to pour
what you have left, then there will be no flowing of blessing. Amen? Ang pagpapala po ng Panginoon, in order for you to break your limits, you need to learn how to open your hands. Amen? Kasi kung hindi mo bubuksan yung kamay mo, paano mo masasalo kung ano yung para sa'yo? Amen? Paano masasalo ang isang bola kung ang kamay mo ay nakasara? Amen? Paano mo masasalo ang isang pagpapala kung ang kamay mo ay nakasara? Amen? That's the problem of us as a Christian. Kung ano yung natitira sa atin, grabe yung higpit ng kapit natin. Kasi ito na lang yung meron ako eh. Amen? Ito na lang yung finances na meron ako. Ito na lang yung oras na meron ako para sa mga anak ko. Ito na lang yung oras ko na meron ako para mag-relax, para manood ng TV. Ayoko nang ibigay ito sa gawain. Ito na lang yung meron ako. Amen? Kapatid, hindi magagamit ng Diyos kung ano meron ka if you will not learn how to let go. If you want to receive the blessing and if you want to break your limits, learn to let go and be ready to receive. Ulitin ko, if you want to receive your blessing, learn to let go and ready to receive. Amen. You will not receive with your closed hands. You will not experience the overflowing of blessing if you will not start pouring. Amen. So sabi mo sa katabi mo, what do you have in your life? At sabihin mo ulit, whatever that is, ano man yan, pour it, give it to God. Amen? Amen? Second to the last verse. Sabi po dito, ayaw na pakibasa? Soon, every container was full to the brim. "Bring me another jar," she said to one of her sons. "There aren't any more," he told her. And then, the olive oil stopped flowing. Amen. So nakita na ng widow kung ano yung klaseng pagpapala na nararanasan niya nung unti-unti niyang pinupur yung oil at nagugulat siya, yung flask na meron siya nakakapiranggot lang is hindi na uubusan ng laman. So ang ginawa niya is, pinupur niya yung oil dito sa sidlan na to, nung napuno na dito naman, nung napuno na dito naman, nung napuno na dito naman, amen? So nakikita niya na, grabe, unti-unti niya nang nakikita yung milagro ng Panginoon dahil sa kanyang pagsunod. Because she is willing to pour, nakikita niya na nag-overflow yung blessing, na yung limit is nabibreak na. Amen? But, sabi dito, the olive oil stopped flowing. Why? Sabi ng widow, "Bring me another jar," she said to one of her sons. Sabi ng kanyang anak, "Ay, wala na po tayong iba pang jar." And the olive oil stopped flowing. The capacity of your miracle, or kung gaano kalaki yung pagpapala sa buhay mo, ay nakadepende kung gaano kalaki at karami yung kapasidad mo. Amen? Huwag kang mag-expect ng maraming pagpapala mula sa Panginoon kung konti naman ang inaalay mo pabalik sa Diyos. Amen? So sabi ko po dito, do not limit the miracle by limiting your obedience. Amen? Do not limit your miracle. The only limit na meron ka para sa milagro na para sa'yo ay nakadepende sa laki ng pagsunod mo. Amen? Next slide. God's provision is limited only by our capacity to receive. Kung ano lang yung kaya mong tanggapin, kung ano lang yung nakahanda sa'yo, yan lang yung pwedeng ibigay na pagpapala ng Diyos para sa buhay mo. Amen? So sabi ko sa inyo kanina, you need to let go and you need to be ready to receive. Amen? Napakarami pong mga tao na humihingi ng pagpapala sa Panginoon pero hindi naman ready yung kanilang mga sisidlan. Amen? Parang meron akong isang movie na nakita. Ang title ng movie is Facing the Giants. Nasabi ko na ito sa mga disciples ko, na meron daw isang farmer. Yung farmer na to is nagpipray siya ng ulan, na Lord, paulanin mo naman kasi napakahalaga ng isang ulan sa isang farmer. Tama, kailangan mo ng ulan kapag ikaw is isang farmer. Lalo na kung napakalaki ng iyong lupain. So this farmer is praying, Lord, please, paulanin mo naman. And then, one of the man of God talk to that person, kapatid, matanong ko lang, no? Nagpe-pray ka na paulanin ng Diyos para sa lupain mo, pero nakapagtanim ka na ba?
Amen? Meron ka na bang mga buto na naitanim? Tapos na-realize ng farmer, ayun nga no, wala akong buto na naitanim. Amen? So ang Diyos, hindi papaulanin ng Diyos ang pagpapala niya sa isang lupa na hindi pa handa. Amen? You need to have the crops first in order for you or before you ask for God's rain. Ihanda mo muna ang sisidlan mo bago ka humingi ng pagpapala sa Diyos. Ihanda mo muna yung puso mo bago ka humingi ng milagro sa Panginoon. Amen? Ihanda mo muna kung ano yung kailangan mong ihanda in order for you to receive. Amen? Kung gusto mo ng financial breakthrough, you know the process on how to receive it. Ihanda mo muna yung sisidlan mo. Ihanda mo muna yung puso mo na nagbibigay ng walang sakit sa iyong dibdib at tignan mo kung paano papaulinin ng Diyos ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Sabi ko po dito, keep pouring and God will keep on providing. Don't stop pouring. Don't stop using your talent. Don't stop using kung ano yung meron ka. Don't stop using kung ano yung natitira sa'yo. Amen. Keep on pouring. Keep on giving it to God and He will keep on providing. Amen? Next one. Ang pagpapala ay dumadaloy ayon sa iyong laki ng pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Ang pagpapala ng Diyos ay nakasalalay sa kung gaano kalaki yung pananampalataya mo. Amen? Last verse. When she told the man of God what had happened, When she told the man of God what had happened, ito yung isa sa revelation na gusto ko ibigay sa inyo ngayong gabi. So nakita na natin kung gaano ka-miserable yung buhay ng widow. Nakita na natin kung ano yung process na kailangan niyang pagdaanan. Nakita na natin na sumunod siya sa proseso. Nakita na natin na pinagpala siya ng Panginoon. At after niyang ma-receive yung pagpapala, this is the last revelation for tonight. She went back to the man of God. Muli siyang bumalik sa propeta para sabihin kung ano yung nangyari. At yan yung namimiss natin bilang isang mga anak ng Diyos. Kapag nakaranas ka na ng pagpapala, hindi ka na bumabalik sa Panginoon. Kapag nagkaroon ka na ng bagong trabaho, hindi ka na bumabalik sa Diyos. Kapag pinagpala ka na ng kayamanan, hindi mo na binabalik kung ano yung para sa Diyos. Kapag nagkaroon ka na ng anak, nawawalan ka na ng oras para sa Diyos. Amen? This woman is different. Ang laki ng pagpapala na tanggap niya, pero bumalik pa rin siya sa Panginoon. Ikaw kaya, pag binigyan ka ng malaking pagpapala, babalik ka pa kaya sa Diyos? Amen? Babalik ka pa kaya sa Panginoon? Kasi pwede namang umalis na lang siya and then that's it. Pwede namang umuwi na lang siya. Hindi niya nasabihin kay Elisha. Pero she still chose na bumalik sa man of God. Amen? She told the man of God what had happened. Amen? Now, sabi ng man of God sa kanya, nung nalaman ng man of God or nalaman ni Elisha kung ano yung nangyari, now sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live on what is left. The last message of our Lord for tonight, He won't just lift you up, He will keep you standing. Amen? Hindi ka lang niya iaahon sa buhay mo, papanatilihin kanyang nakatayo. That is the beauty of God's miracle. Ang hinihingi lang ng widow ay makalaya siya sa utang at hindi makuha yung kanyang mga anak. Pero ang nangyari sa pagpapala or sa breakthrough, hindi lang basta umahon sila sa kanilang pinagkakautangan, pat nagkaroon sila ng kasaganahan hanggang sa kinabukasan. Amen? In Tagalog, sabi ko dito, hindi ka lang niya iaahon, pananatilihin kanyang nakatayo. Can you please call on the worship team tonight? Amen? Palakpakan nga natin yung ating Diyos ngayong gabi. Though medyo binilisan natin yung message, but I pray, I believe na meron po tayong natutunan tonight. Na meron po tayong babaunin ngayong gabing ito. And you know what? The Lord revealed to me while I'm doing this message
Sige, wag niyong pansinin yung mga dumadaan sa gilid-gilid ninyo. Eyes on me. Amen? Patapos na po tayo. The Lord revealed to me while doing this message. Ang daling sumunod sa Diyos kapag alam mo na kung ano yung ending. Amen? Ang daling magkaroon ng pag-asa, especially sa binasa natin ngayon, kasi alam mo na kung ano yung ending. Amen? So malamang sa buhay mo na, okay, meron man ako pinagdadaanan na problema ngayon. Meron man ako malaking pagsubok sa buhay ko. But since nakita ko kung ano yung resulta sa widow na to, magkakaroon ako ng malaking pag-asa sa puso ko. Amen? And it's so easy for us to feel hopeful kapag nakakabasa tayo ng mga ganitong mensahe. Amen? But the Lord revealed something to me. The word, what if? O yung salitang, paano kung? Amen? What if you are still in the situation kung saan dumadaan ka pa ng process? Hanggang kailan ka tatayo sa proseso? We know the process is painful. We know the process sometimes it doesn't make sense. We know sometimes the process is hindi natin visually nakikita o hindi natin nararamdaman. So kung isipin mo, hanggang kailan ka mananampalataya, hanggang kailan ka susunod? Amen? Hanggang kailan ka hahakbang para sa ating Panginoon? Tonight, the Lord is giving us this kind of message para pag dumating tayo sa punto ng buhay natin na nakakaranas tayo ng kulang o nakakaranas tayo ng wala sa buhay natin, is meron tayong storya na babalikan. Amen? Kapatid, hindi man binigay ng Lord ang answered prayer mo ngayon, hindi ibig sabihin no na hindi niya na ibibigay. Amen? Kapatid, hindi man nag-overflow yung pagbuhos mo ng oil, amen? Kapatid, hindi man nag-overflow yung ina-expect mong pagpapala sa'yo, hindi mo pa man nare-receive yung breakthrough mo, amen? Hindi ibig sabihin na humihinto na doon ang Diyos. The Lord is still working in our miracle. Amen? The Lord is still working in our miracle. Sino dito yung nakita yung kanyang buhay muli sa widow? Yung nasabi mo sa Panginoon, Lord, walang-wala ako. Na baka sa mga panahon na to or sa mga oras na to, is ikaw yun. Ikaw yung taong walang trabaho, yung walang finances, ikaw yung tao na may problema sa relationship, ikaw yung tao na mayroong problema sa iyong faith, sa iyong pananampalataya. You might be that person. Amen? But the Lord is giving you this promise right now. You may face hardship in your life. Dumaan ka man sa napalaking pagsubok sa buhay mo. All you have to do is to cry out to Him. Acknowledge what you don't have. Acknowledge what you have. And be ready to use it for the Lord. Amen? Wala ka mang finances ngayon, pero meron kang lakas na pwede mong ipagamit sa Diyos. Amen? Wala ka mang oras ngayon, pero meron kang mga palad na pwede mong ipagamit sa Diyos para ipanalangin ng ibang tao. Amen? Maraming mga bagay na wala ka sa mga oras na to, pero there is something inside of you that the Lord can use for your breakthrough. And it is only you who knows that little flask of oil inside of you. Amen. May natutunan po tayo ngayong gabi. Amen. The message is very straightforward. It is so simple that in the middle of your trials, God is willing to help you out. Amen. Can we all stand? And let's all sing this song. Lord, sa buhay namin ngayong gabing ito, malamang marami kaming mga tanong, marami kaming mga pinagdadaanan, Panginoon, na nagdadahilan, O Lord, ng aming pag-iyak sa gabi. Meron kami mga pinagdadaanan, Panginoon, na nagiging dahilan, O Diyos, ng aming mga katanungan sa araw-araw.
But tonight, God, because of your message tonight, that you're ready, Panginoon, to give us the breakthrough. You're ready to bring us or to give us the formula in breaking the limits, Panginoon. Ngayong gabing ito, Lord God, muli kaming tatapak sa inyong proseso, Panginoon. We will trust in your process, God, even though we're not sure what's gonna happen, Panginoon. Patuloy kaming tatapak sa iyong proseso, Panginoon. Patuloy kaming mananatili, kaming obedient sa iyo, O God. Kahit alam naming mahirap, Panginoon. Tonight, Lord, we know that our breakthrough or our miracle is coming our way, God. And you're doing it quietly and privately, Panginoon. Na habang ako ay nagluluto, meron ka nang hinahandang pagpapala. Habang ako ay nagtatrabaho, meron ka nang hinahandang pagpapala. Habang kinakausap ko yung mga mahal ko sa buhay, through Zoom, amen, sa Messenger, meron ka nang ginagawang pagpapala behind it. Habang ako ay nagsaserve sa ministry ko, meron ka nang ginagawang pagpapala behind it. Habang meron akong ordinaryong ginagawa, quietly, God, you're doing something. So tonight, if you think na hindi pa kumikilos ang Diyos sa buhay mo, pinapaalala ng Diyos ngayong gabi na anak, I am doing it quietly. I am doing it privately. At darating yung oras na magugulat ka na lang na nag-uumapaw na yung para sa'yo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Praise your name. Praise your name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Cover us, God. Amen. If ikaw yung tao na dumadanas na napakalaking pagsubok sa mga oras na to, ikaw yung tao na napakaraming tanong para sa buhay mo, tonight is your night. Tonight is your night to cry out to God, to come into His presence. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, even though we don't know what is about to happen, God, we will be still in your presence, Panginoon. Mananatili kami sa inyong presensya, O Lord. We will trust your words, God. We will trust your promises, Panginoon. Kahit ang problema ay sinlaki ng dagat, O Diyos, patuloy akong lilipad kasama mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I will be still. Oh, hallelujah. I want to sing with the oceans. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, God. Come on, let's continue to sing. Hallelujah. Gaano man kalakas yung kidlat, Panginoon, matatagpuan mo kaming nagpupuri sa pangalan mo, God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus.
Come on, let's sing it for the last time. Let's sing it for the last time. Oh, I will soar with you, Lord. Oh, hallelujah. Lord, tonight, God, we would like to thank you for your word, Panginoon. Salamat sa inyong banal na salita na narinig namin ngayong gabing ito, Panginoon. Salamat sa pag-asa na binigay niyo po sa amin ngayong gabing ito, Lord God. Thank you for the process, Lord, na binigay niyo po sa amin, the formula that you gave us tonight, Panginoon. That in the middle of our trials, of our circumstances, Panginoon, we just need to cry it out to you, Panginoon. Kailangan lang namin itong iiyak sa iyo, God. At kailangan lang namin sundin kung ano yung proseso na gusto mo ipagawa para makamtan namin yung kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Lord, tonight I pray, Father, that you will seal these words, that you will seal this message in our hearts, Panginoon. And no works of the enemy, Panginoon, yung makapagnakaw ng pag-asang ito, Panginoon, sa aming mga puso, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, tonight we learn, Panginoon, that in the process, you're doing it secretly, God. You're doing the miracles in private, Panginoon. At yun yung isa sa pangahawakan namin ngayong gabing ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat aming Panginoong Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this message that you've given us, God. Lord, to you be all the glory, God. This church is for you. This congregation is for you. These leaders are for you, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, Panginoon. Sa iyo po lahat ng pagsamba. Ikaw lang po ang aming dadakilain sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God.